Ma'am, nanonood lahat ng engineer architect. Everyone knows the answer to that question. So, please do not lie to this question. Is it repair or retrofit? It's more of a repair. And it's not more of it is repair. It is repair. There's no question about it. It is repair. Oh, yes or no, sinama nyo sa BOQ yung epoxy injection. Sir, yung Yes or no, sinama nyo sa BOQ sa retrofitting. Yes or no? Bali, sir, yung po kasi request ko ay hindi na pondohan po. No. Hindi. Paano mo papopondohan ang dapat gastusan ng kontraktor? Yun nga ang issue, ma'am eh. Ang tanong ko lang simple, sinama nyo ba sa BOQ o hindi? Isinama. Oh. Ito na nga, dahilan ng pagbagsak ng tulay sa Isabela na isa sa nilaanan ng malaking pondo, tukoy na. Sanhi ng pagbagsak, kinukurakot at tinitipid ang materyales. Pero bago ang lahat, maaari kayong mag-subscribe para maging updated sa mga issue at bagong mga balita. Napunta nga sa mainit na sagutan sa pagitan ni Senator Alan Peter Cayetano at ang kontraktor at iba pang nasa likod ng pagpapagawa ng tulay. Nagsimulang tumaas ang tensyon nang mabuko sila ng senador sa maling paggamit ng pera ng gobyerno. Narito ang buong detalye. Po yung contractor sa Sir, sa RD, Mr. Interior Engineer, no? Engineer ho ba? Architect? Sorry. Hindi po. Sir. So you're the head Contractor lang. contractor? General manager. Yes. Sir, sumulat pa kayo, di ba, kay RD na i-implement nyo ba yung epoxy injection samantalang kasama naman sa kontrata ng retrofit. Tama? Hindi ko matandaan, Your Honor. Pero nandito yung engineer ko, Your Honor. Can you put it on screen? But I'll read it to you. December 3, 2021, Mr. Ricardo Interior, RD, JR Construction, or is it RDI, no? RDI. Yes, yeah. Buntun Highway to Gigaraw City. Dear Mr. Interior, furnish is the finding of the third-party consultant relative to the final report of Project Cabagan Santa Maria Bridge, Cabagan Isabela. Please take notice of the recommendation of item 4.2.1, immediate implementation for crack repair sealing. In this regard, you are directed to comply with this recommendation as presented in item 4.1.1, sealing the cracks using pressurized epoxy injection. Yours truly, Loretta M. Seso, 4, Regional Director. So ma'am, this is slide 12 guys, dun sa nag-ooperate ng slide 12 siya. So do you remember after I read it, ma'am? Yes po. Okay. Sir Interior, did you remember this? I can show it to you. Pwedeng pakita. Yeah, pakita mo lang sa kanya. So do you remember? Or any of your staff, sir? Alam ko naman pagkakumpanya yung iba tumitingin. So, checkin nyo lang kung naalala nyo yung nakuha nyo yung sulat na yan. May receive naman eh. Ito ba yung ginawa? Doon muna sa sir. Do you remember receiving that letter? Or at the least, sir, if you don't remember, does the letter Sir, check appear na to lang be... namin sa record. Sige, but does it appear to be authentic? Tignan niyo yung stamp dyan. Mukha bang sa inyo? But anyway, ma'am, ikaw na remember mo. Okay. Slide 12, pwede niyo pwede niyo ipakita slide 13. Sumulat kayo, sir, pabalik. Kayo nakapirma. Loretta M. Malaluan, Regional Director, Construction of Cabagan Santa Maria Bridge and Cabagan Santa Maria Road, Isabela Province. Dear Ma'am, dear Madam, this refers to your letter December 3, 2021 regarding the recommendation cited in third-party consult report 4.2.1, immediate implementation for crack repair by sealing. Item 628, in parenthesis 3, epoxy injections on cracks, structural epoxy, which applies to the foregoing crack repair, was already incorporated in the final contract drawing retrofitting plans submitted by the third-party consultant. Hence, it would be convenient and practical to wait for the outcome of the bidding process that is now being prepared.
moreover, it may be more appreciable to have the foregoing repair works to be undertaken by the presence of third-party consultant, whose services shall be engaged directly to supervise the construction proposed. Thank you. Look forward to your favorable consideration and prompt action on this matter, Ricardo Interior. So, first question sa iyo, Mr. Interior, sir. Considering may clamor yung local government, and consider ang dami na nakitang problema sa project nyo, I'm not saying kayo ang may kasalanan, pero marami na, inutusan na kayo na mag-repair yung crack at injectionan. Ang sagot mo sa letter, where's the other? When you get it back. Ang sagot nyo sa letter, we'll give you a copy mamaya para mahanap nyo. December 3, ang sagot nyo February 11. Tama ho ba yun? So, Siguro, sir. nagpasko na, nag-Bonifacio Day, hindi nyo lang pinaabot ng Valentine's Kasi- February 11 eh. Kasi parang hinihintay namin, Your Honor, yung galing sa third party. Your Honor. Oy, ba't hindi nyo sinagot ng December 4 na hinihintay nyo sa third party? Hindi ko alam, sir. What time yung what Check date namin. ang third party ay nag-ano na? I-check namin, Your Honor. Nag-check. Hindi namin. Sino ho ba yung third party na yun? Kayo din, sir. So, hindi. At December 2021, may recommendation na kayo. Yes, Your Honor. Dahil nga doon sa mga cracks na yun, we recommended that Yes, i-epoxy injection yung mga cracks. agree. So, anong hinihintay yung Ma'am RD at sir? Anong hinihintay nyo sa third party? Sinabi na nila injectionan. Ang hinihintay nyo, yung bidding. Hindi, Your Honor, hindi kasi na kami na parlisan yung Hindi, ito nakalagay, sir. Dahil kasama na daw sa final contract drawing, retrofitting, hindi ba dapat hintayin na lang yung bidding? Yun na. Tapos kayo nanalo sa bidding na yun, di ba? yes, Your Honor. Okay. Ma'am, sabi nyo ni-review nyo, kapag ka-crack at defect, sino dapat magbayad? Gobyerno o contractor? Depende po Hindi, kung ma'am. sa... Simpleng question. Nagkaroon ng crack, may finding sila na defect siya. O, sino dapat magbayad? Hindi siya retrofit. ang Siya ay repair. Contractor. So, ang contractor. Pero ano ni-recommend nyo? Gobyerno magbayad. Sir, when I requested a budget for the retrofitting, ang kinukonsider po natin doon ay yung mga, yun nga, yung with regards doon sa upgrading, doon sa... So, sagutin ko ma'am. Opo. Ang epoxy injection, ito pressurized, is that retrofitting or is it repair? It's more of... Ma'am, nanonood lahat ng engineer architect. Everyone knows the answer to that question. So, please do not lie to this question. Is it repair or retrofit? It's more of a repair. It's not more of it is repair. It is repair. There's no question about it. It is repair. Oh, yes or no, sinama nyo sa BOQ yung epoxy injection. Sir, yung... Yes or no, sinama nyo sa BOQ sa retrofitting. Yes or no? Bali, sir, yung po kasi request ko ay hindi na pondohan po. No, Hindi. Paano mo papopondohan ang dapat gastusan ng kontraktor? Yun nga ang issue, ma'am eh. Ang tanong ko lang simple, sinama nyo ba sa BOQ o hindi? Isinama. Oh. So, next question ko. Kayo responsible, kayo RD. Dapat ba i-recommend ang dapat bayaran ng kontraktor na dapat gobyerno ang magbayad? Tama po ba yun? Kayo nag-recommend eh. Bali, ganito po yun. Ma'am. Sagutin niyo yung tanong ko. So ngayon, pag may nakita ako sa New Senate building na dapat contractor ang magbayad, pag ako nag-recommend na gobyerno Senate magbayad, hindi ba legitimate na tanungin ako ni Secretary? Senator Alan, ikaw head ng accounts. Yung crack na yan ay nasa warranty pa. Dapat sila nagbayad. Bakit mo pinapapondohan sa DPWH? Kami po, nagpapapondo kami sa DPWH. So kailangan ko reviewin yung New Senate building. Ikaw ang counterpart sa tulay na to. Sa iyo binigay, hindi ni-recommend ng urban engineers kung sino magbabayad. Ang ni-recommend nila, repair at retrofit. Hiniwalay nyo ba, ma'am, ang retrofit at saka ang repair?
hiniwalay niyo po ba o pinagsama niyo? O, yun na lang sagutin niyo, ma'am. Hiniwalay niyo ba, pinagsama niyo? Bali dun sa initial po natin na request, yung 233 million po ay yun po yung binigay na cost of ng retrofitting ng consultant. Yes, ma'am. Kasi hindi naman nila alam kung ano babayaran ng gobyerno o hindi. Hindi naman nila trabaho yun eh. Ang trabaho nila, kung ano ang repair at ang retrofitting. Ang trabaho ng RD, gawin yung BOQ, ihiwalay yung hindi dapat bayaran ng gobyerno at ilagay yung babayaran ng gobyerno. Kaya hindi sila tinatanong ko, kayo po. Pinagsama nyo ba o hiniwalay nyo yung repair at retrofitting? Bali pinaghiwalay po natin yan. Paano nyo hiniwalay? Eh, kasama nga sa BOQ eh. O sige, kunin po natin yung BOQ ngayon. O, yung, o inamin nyo na eh, nandun yung ano eh, yung epoxy injection eh. Hindi ba nakasama? Hindi ko nga po matandaan kaya. Sinabi nyo na kanina kasama eh. Oh. Ito po yung BOQ. Oh. Number 21, epoxy injection, 687,000. Anong date po ang BOQ? Contract of agreement to, May 24, 2023. Wala na po ako dyan hanggang October 2022 lang Hindi po ma'am, ako. pirmahan na to nung contract eh, sa inyo nang galing nga to eh. Kaya nga nung sumulat kayo sa kanila, sinabi nyo sa kanila na injection na nila. Sumulat sila pabalik, sandali lang kasama na, gusto din nila makalibre. Hindi po. Ang sinasabi po ng Eh, hindi ka sumagot sa contractor, kanila. Oh, sir. hindi po. Ang sinasabi po ng contractor is kaya po ganon ay hinihintay nila yung engagement ng magsusupervise po ng construction ng retrofitting. Ma'am, unang-una, binasa ko na yung sulat nila. O, ito, sulat nila ha. Ulitin ko po ha. Ayan. Yung sinasabi mo yung last paragraph, ay yung second to last, pinipili nyo yung pabor sa inyo eh. Moreover, it would be more appreciated if the foregoing will be undertaken with the presence of the third party. Yun ang binabanggit nyo. Binabanggit ko po, nandun sa ibabaw, Item 6383, epoxy injection, which applies to the foregoing crack repair. Pati siya, agree siya repair, was already incorporated in the final contract drawing, retrofitting plans. Mismong ito lang na ebidensya na to, nagaling na sa kanya, sir. Sinama nyo, sir, yung repair sa retrofitting. Ang retrofitting, gobyerno dapat magbayad, sir. Ang repair kayo dapat magbayad, sir. Your Honor, So, kikita pa kayo sa repair. Kasi babayaran kayo tapos may tubo pa. Your Honor, kasi nirecommend ho nung third party. Ni-recommend nila na i-injection. Yes, Your Honor. Wala silang kilalaman sa recommend kung sino magbabayad. Kasi Your Honor, yung cost ho nung crack na yon ay dahil sa design flaw po. Po, Kaya- pag design flawed po, edi yung designer ang hahabulin ng DPWH, hindi ba? Pwede Oh. hong ganun, Your Honor. Po, Mr. Abinales, ang rinig ko sa inyo kanina, it's because of both the design and construction. Do you stand by that testimony? Yes, sir. Oh, so sir, you're interpreting yung design and construction sila. Yung sinabing hinati kaya bumuka. Kayo yung nagbid, umuo kayo. So the smart thing to do was for you to hire the designer nung kinuha nyo yung phase 1, hindi nyo ginawa. So nung nagkaroon ng flaws at saka ng defect, cargo nyo yun. Your Honor, kaya nga ho nagkaroon ng retrofitting, Your Honor. No, Dahil- hindi natin pinag-uusapan dahil yung- sir ang repeating eh. Pinag-iusapan natin repair. Repair. Sir, yung dating design kasi ni-review ng third party, sir. Yes, at sinabi niya, it's both design and yung sa sinasabi niyang design, Oh. hinati kasi, hindi yung design per se. Hindi yung design per se. Oh. Kasi may dati hong design, Your Honor. Tapos ni-redesign ho nung third party. Na No. Yung The una ho, designing of the third party was after the first 800 million na may problema. Sir, ito, ma'am.
February 24, 2022, sulat ni Jaime Catolos Jr. In view of this, may we seek your legal opinion regarding the use of government funds in upgrading and retrofitting this particular project, which is still within the liability period and not yet accepted by DPWH. Mismong kasama po nyo, had the smart enough to write Attorney Herridge Kevin De Leon, Right of Way Division. Kasama nyo na. Mamaya makikita mo yung COA agrees. Bali, ito yan eh. When I wrote the department dun sa January 7, 2021 about the funding for the retrofitting, ang premise po natin dun is that one of the bridges that was selected with regards dun sa assessment of the DPWH dun sa yung major projects, bridge projects, nag-ano po ng ito, babasahin ko na lang po. With the implementation of the 215 DGS design guidelines, criteria, and standards, the DPWH through the Bureau of Design conducted an assessment of some major DPWH projects that were designed. Huwag nyo kabilituhin kasi wala namang question na may review at walang question na kailangan ng retrofit sa 2015. Pero sa kahaba-haba ng sulat nyo, doon na lang sa dulo nyo binanggit yung 2015 eh. Lahat ng sulat nyo was the defects in the 800 million. Kaya ang question ko, ba't nyo pinagsama yung dalawa? Bakit mo hinalo ang dapat bayaran ng kontraktor sa dapat bayaran ng gobyerno? So, nandito naman po pala si Attorney De Leon. Sir, you got this record, sir, this letter, correct? Yes, Your Honor. Oo. Anong naging impression mo dito, sir? With respect to that request, Your Honor, the main issue there was the usage of the 100 million release fund for the retrofitting of the project. Because ang nag-request po una dyan, initially, yung 233 po na binabanggit po ni RD, hindi po yun fully funded. Ang napondohan po doon is 100 million, but the name of that particular fund is not retrofitting, but rather replacement of permanent weak bridge. Yes. Pero that's why Jaime Catulos, the Chief Planning and Design and Chairman ng BAC, nakita na niya na pinaghalo kasi yung repair at saka yung retrofit. Nakita na niya eh. So regardless yung 100 fund, kasi hindi pa nagkasya yung 230 plus, nag-request ng additional. Hindi yun yung issue. Yung issue, hindi pa nga na-turn over eh. May nakita na nga ang problema eh. Diba? So hindi to case ng prinito sa sariling mantika. Case to na prinito sa sariling mantika, nag-complain, dumagdag pa ng pondo, siya pa rin nanalo, kikita pa siya sa sarili niyang dapat ginawa. Di ba yung 233 may ano din yon, may profit? Oh, hindi naman yon purely repair. Profit pa rin yon, di ba? Oh, so sa dapat niyang ginawa, yung epoxy, di ba? Binid nyo pa, hindi lang nyo binayaran yung dapat binayaran nila, kumita pa siya doon. Tapos bumaksak pa rin. So, hindi kayo nagtataka bakit tayo may outrage dito, RD? Hindi pong when I requested yung 233 million, hindi po kasi napondohan yon. Meron po, may sumulat po kasi si, eto. Ma'am, hindi issue kasi kung napondo ng hindi. Ang issue nga, ba't nyo sinama yung repair? Anyway, papasa ko kay Yusek Lapus yun. So, ang tanong ko kay Attorney De Leon, because you're here, sir, member ka rin ng BAC? Yes po. Oh. Sa BAC, hindi nyo tinignan kung ano doon ang repair at saka ano, or hindi naman standard yon, tinitignan nyo lang yung binigay sa inyo? We just rely on the program of work that is advertised. So, are you an attorney, engineer, attorney, architect? Attorney, Your Honor. Attorney, Yes. so panyero kita. But now, nalinawan ka ba na pagka-repair, contractor magbabayad nun? Retrofit,
gobyerno magbabayad nun. There was a discussion before, Your Honor, that the rule here, if there is defect, definitely it should be corrected by the contractor. But, Yes, I'm just saying, pag nasa back ka, ang nakalagay retrofit, ibibid mo yung binigay sa'yo based on that. yes, sir. Or kasama ba sa back na, ay, DPWH siguro makakasagot nun, di ba? I mean, sino dapat, it's clear to me that as RD, you should have checked it. Oh, after you, kanino napunta yon? Bali yun sa sumunod na pong regional director kasi ang participation ko lang po dun sa funding is nung nag-request nga po ako dun sa regional budget proposal po. Yes, ma'am. Pero sa proposal nyo nga, sinama nyo eh. But then hindi na po ako ang nag-program nung isinama nila sa bidding. Pwede, saan nanggaling yung proposal mo? Bula. Hindi po, Obviously, yung amount na binigay mo, nandun yung repair, di ba? Yes So, wag po. ka tayo maghugas ng kamay. Binigay mo dun eh. So, kahit na nag-final costing sila later, nilagay mo na dun eh. Pero ang ano po natin at that time is i-determine nga po, which is kasi nga po kaya natin sinulatan ng contractor. You don't need to determine at that time. At that time, you already knew which one was repair and which one was retrofit. You never. It was at the bulong stage. I will show the timeline next hearing, Mr. Secretary. From the start hanggang sa dulo, pati sa mga sulat nyo kay Yusek Yabut, Yusek Cabral. It was only in what date did they show the? It was only sa dulo that you suddenly mentioned 2015. Doon nyo lang binanggit yung yung retrofit dahil sa bridge code. Lahat ng sulat nyo ay pwede ko itambak ngayon. Lahat ng sulat nyo was about the defects. And even yung sa urban engineers. Kahit sinong engineer makikita doon kung ano yung repair at ano yung sandali lang may bagong bridge code, eto i-retrofit natin. And even that may nakakalito doon at kailangan nyo pa rin mag-meeting. Di ba? So, hindi, again, Secretary, iniimbestigahan nyo pa bakit bumaksak. Di ba? Pero intimately related to eh. Bakit tayo pumayag na sunod-sunod na ganun? May I ask the question dyan just for the record?